Sa tumitinding pambubuli ng China at panggigipit sa Pilipinas, mga sangkay, gaganti na nga ba ang Pilipinas? Yan po ang ating aalamin ngayon dahil may update po tungkol dyan. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Okay, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel, no? Ayan, sa mga nanonood po dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Ngayon, ito guys, tingnan po natin. Ito kasi yung tanong. Ang Pilipinas nga ba ay gaganti na sa China? Ngayon, ito po yung sagot mga sangkay. Magpapatupad ang maximum tolerance ang Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea alinsunod sa international law. Ito ay sa gitna ng patuloy na pangharas ng China sa tropa ng Pilipinas. Handa rin umano ang AFP sa anumang posible pang senaryo kung sakaling uminit pa ang tensyon. Ayan na. Handa daw po yung AFP kung sakali na may mas matindi pang aksyon ang China. So, ang sa tingin ko dito mga sangkay, itong Pilipinas, no? Bagamat sinasabi po dito na pananatilihin ang kapayapaan dyan, aayusin, hindi tayo gagawa ng anumang gulo. Pero tingin ko mga sangkay, tataas po yung level ng paghihigpit nila dyan. At kung ano man po ang nakikita natin ngayon, baka mas mas palagan na po nila. Pero malalaman po natin yan sa mga susunod na araw. Sa China at Pilipinas, yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Magpagaling kayo ha. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ayan, yan po yung mga nadali ng China. Mga sangkay, yan pong tatlong yan. Yan po yung mga nabiktima ng China nung nakaraan. Nagkaroon po ng balyahan. Ako po, mga sangkay, pag gumanti na po dyan ang Pilipinas, ang tingin ko lang dyan, magkakaroon na po talaga ng matinding bakbakan yan. Baka magsimula po yung digmaan. Huwag manghina ang loob ninyo dahil nandito naman kami lahat na sumusuporta sa inyo. Salamat sa serbisyo ninyo. Binisita kahapon ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang 3 tauhan ng Philippine Navy na kabilang sa mga sakay ng Oneida May 4 at nasugatan matapos bombahin ng water cannon ang naturang resupply boat ng mga barko ng China Coast Guard. Dapat kasi gumantali rin tayo pagdating sa water cannon, no? Hindi po tayo nabubuli ng ganyan kasi nakakarami na po sila eh. Ganyan din po yung ginagawa nila, nakaraan pa eh. Kalit-lit po ng barko natin pero ayan po mga sanggay, tingnan nyo naman ginagawa, pinaggitnaan tapos inanuhan ng tubig na napakalakas. Habang sinasagawa ang rotation and reprovision o remission sa Ayungin Shoal noong Sabado. Binigyang pugay ang mga ito at ginawaran ng medalya. Nakabalot pa rin ng benda ang mga tinahing sugat sa bahagi ng mata at ulo na kanilang natamo at patuloy silang nagpapagaling sa AFP Western Command Hospital. Grabe, no? Isipin nyo, ginawa na po yan ng China sa atin. Talagang hinahamon na po tayo ng China. Ayan po, mga sangkay, kitang-kita nyo naman kung ano nangyari sa mga tropa natin na bahagi po ng pwersa ng Pilipinas. Kumbaga, ito ay seryosong bagay na itong ginagawa ng China ay hindi na po mabuti tingnan. Tingnan nyo naman, oh. Sa Puerto Princesa, Palawan, kwento nila, sa lakas ng ibinugang water cannon, muntik nang mahulog ang ilan sa kanila mula sa resupply boat. Grabe. Ayan o, tingnan nyo mabuti. Ayan o, yan po yung video mismo. Grabe. Alam mo, bagyo eh. Sa video nakuha sa loob ng Oneida May 4, tila wala nang magawa ang mga sundalo sa lakas ng water cannon na maladelubyo ang pagtama. Bakit kasi yan yung barko na ginagamit, no? Maliit na, puro kahoy pa. Ganon. Makikita rin ang matinding pinsala sa resupply boat. Sa kabila ng kanilang sinapit, handa pa rin ang mga nasugatang sundalo na sumabak sa mga misyon sa BRP Sierra Madre, oras na gumaling.
trabaho, part ng trabaho. Paano ko po pwede matapos yung supportive naman yung mga family namin kasi naintindihan naman yung servisyo namin. Ginawaran din ng parangal ang iba pang mga sundalo na kasama sa RORE mission noong March 5 at 23. Muling tiniyak ng AFP na magpapatuloy ang mga RORE mission. Magkakaroon din ng adjustment at lahat ng pwedeng paraan ay gagawin. At ang mga nakatao po dito ay mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. So it is our duty to continue bringing supplies to them, to sustain them in their operations, and to make sure that their morale, their welfare, is taken care of. Ngayon, nag-uusap po kami ng Coast Guard. Yan ang gusto ko malaman, mga sangkay, kung ano ba? Gaganti na nga ba ang Pilipinas laban po sa matinding ginagawa ngayon ng China? Kasi may mga nababasa po tayo, hanggang reklamo lang daw tayo eh. Diba, lagi kong nababasa yan sa comment section. Wala ang Pilipinas, laging reklamo lang naman, hindi naman pumapalag. Ng Philippine Navy, ng BFAR at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno upang magtulong-tulong kami kung paano natin gagawin yung mga susunod na mga resupply missions such that maiwasan natin yung mga ganitong insidente na merong nasusugatan. Dagdag ng AFP. Paano gagawin nila? Dapat kasi hindi na ganung barko yung ginagamit, no? Yung mas malaki na, yung kayang tumapat sa China. Tapos may water cannon para gumaganti rin po tayo. Nakahanda sila sa anumang posible pang senaryo kung lalong uminit ang tensyon sa West Philippine Sea. Nakahanda sa anumang posibleng senaryo. So, ibig sabihin, kahit po magdigma, handa po ang Armed Forces of the Philippines. We're ready for that. Kung ano man yung gagawin nila, our troops on the ground, whatever yung ating tropa sa Sierra Madre, and those performing RORE mission are all prepared for that, the worst case scenario. Okay, so ngayon mga sangkay, hindi man nila mabanggit pero digmaan ang tinutukoy dyan. Kumbaga handa daw po ang mga sundalo sa anumang posible pang senaryo. Kayo, papayag ba na magkaroon ng digmaan ng Pilipinas laban sa China? We're ready for that. Sa pagtindi pa ng panggigipit ng mga barko ng China. Ang tanong ngayon, hanggang saan pa ba ang kayang tiisin ng ating mga otoridad? Sagot ni AFP Chief General Browner, patuloy silang tatalima sa itinakda ng international law. Ang utos po natin sa ating mga kasundaluhan na nandyan sa West Philippine Sea is maximum tolerance. Because we have to follow still the international laws. Dahil tayo bilang bansa ay sumusunod tayo sa international rules-based order. So yun po yung kahit na ganun po yung ginagawa nila, basta tayo susunod tayo sa batas. Yun. Patrick De Jesus para sa So kahit daw po yung ginagawa nila, ganun, susunod pa rin po tayo sa batas. Madaling sabi, mukhang hindi naman po gaganti. Kumbaga, pababayaan na lang, at least sumusunod tayo sa batas. Pero, anong opinion yung mga sangkay? Kailangan na pa gumanti ng Pilipinas laban po sa China o mananatili lamang po tayong ganito? Binabanat-banatan. Just comment down below, guys. Pakisubscribe po yung isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Ayan po, hanapin nyo sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.